May sumpa ba ang Minnesota Timberwolves franchise? Dahil may 4 na superstar ang dumaan sa team at nag-champion matapos matrade. Sino ang mga players na to? Halika't ating pag-usapan. Unahin na natin ang OG Kevin Garnett o mas kilala bilang KG. Na-drop siya sa T-Wolves noong 1995 bilang 5th overall pick sa first round. Siya ang kauna-unahang high school player na nakapasok agad sa liga at naging franchise player ng T-Wolves sa loob ng 12 seasons at naging season MVP noong 2004 at nadala niya ang T-Wolves sa Western Conference Finals sa taong iyon. Pero dahil kulang siya sa supporting cast, hindi nakaabot si Kevin Garnett sa NBA Finals. Tinalo sila ng Lakers na may Big Four na Kobe Bryant, Shaquille O'Neal, Karl Malone at Gary Payton. At sa mga dumaang taon, iba't ibang paraan ang ginawa ng Minnesota para mabigyan si Garnett ng swak na teammates gaya nila Ricky Davis, Mark Brown, pero di pa rin kinaya at kahit sa playoffs ay hindi na sila nakapasok. Dahil na rin siguro sa pagod na mag-isang bumubuhat sa team ay noong 2007 nakapagpasya si Kevin Garnett na dalhin ang talent niya sa Boston Celtics via trade kapalit ang 4 na players at second round picks at nabuo ng Celtics ang bagong super team o Big 3 na sila Kevin Garnett, Paul Pierce at Ray Allen. Dahil sa Big 3 ng Celtics, nadala nila ang team sa one of the impressive season record na may 66 wins at 16 losses lang at dahil din sa success na yon, nagtagumpay silang dalhin ang Celtics at makaabot sa NBA Finals at naging rematch yon para kay KG dahil Lakers din ang nakalaban nila. Sa loob ng 6 games, nanalo ang Boston sa 4-2 standing at naging famous ang linyang anything is possible. After 12 years of suffering, naging NBA champion na si Garnett sa kanyang career. After mag-champion si KG sa Boston Celtics, ay may bagong era na paparating sa Timberwolves. Walang iba kundi si Kevin Love. Technically, na-drop siya sa Memphis bilang 5th overall pick sa 2008, pero sa draft night mismo, na-trade agad siya papuntang T-Wolves. Sa loob ng 6 years na career ni Love sa Wolves, kagaya ni Kevin Garnett ay naging face of the franchise din si Kevin Love. One of the dominant rebounder sa NBA at naging multiple-time All-Star at uma-average ng 26 points at 12 rebounds per game. Sa kabila ng magagandang stats na to, sa buong career ni Kevin Love sa Minnesota ay hindi man lang siya nakapasok sa playoffs kahit isang beses dahil sa mga multiple mistakes na nagawa ng management. Kabilang na dito ang mga draft disasters. Noong 2009 ay mas pinili nila si Ricky Rubio at Johnny Flynn imbes si Stephen Curry. Sa 2010 naman, pinili nila si Wesley Johnson imbes si Paul George at sa 2011, sa pagpili nila kay Derrick Williams na same role kay Kevin Love na power forward, nagka-conflict sila sa playing time at hindi nagamit ng maayos. Dahil sa mga mistakes na to, hindi nakapasok si Kevin Love sa playoffs habang nasa Minnesota. Hindi dahil kulang sila sa talent, kundi dahil napunta siya sa maling sitwasyon, palpak na pamamalakad at sunod-sunod na injuries na kanyang mga kakampi. Kaya nang makalipat siya sa Cleveland, doon niya tuloy ang napatunayan na kaya niyang maging mahalagang bahagi sa isang championship team. Sa pamamagitan ng 3-team trade ay natanggap ng Minnesota si Andrew Wiggins, Anthony Bennett at Thaddeus Young. Sa pagkakatrade ni Caleb sa Cavs ay mas na-flesh out niya ang talent niya at naging All-NBA second team, 2-time NBA All-Star at naging bahagi ng 3-1 deficit kontra sa Golden State. Sa halos 6 years na walang playoff success sa Minnesota, 2 years lang ang kailangan para maging kampiyon si Kevin Love. At dahil sa swap trade kay Kevin Love na si Andrew Wiggins, naglaro siya sa team sa loob ng 4 years at naging Rookie of the Year sa 2014-2015 season. Nag-average ng 16 points at 4 rebounds per game at naging unanimous NBA All-Rookie First Team at nakapasok sila sa playoffs noong 2018 kasama sina Karl Anthony Towns at Jimmy Butler at na-erase nila ang 14 years playoff drought since Kevin Garnett, pero natalo sila sa serye kontra sa number 1 seed Houston Rockets. At pagkatapos ng season na yon ay na-trade si Wiggins sa Golden State kapalit ni D'Angelo Russell. Sa puntong yon ay focus na ang Wolves kay Karl Anthony Towns at si D'Lo ang kinuha nila dahil akala nila na mas gaganda ang laro ni Towns dahil close friends sila ni D'Lo sa totoong buhay. Power of friendship yarn. Sa pagkakatrade kay Wiggins sa Warriors, naging importanteng piyesa siya sa team. Naging elite two-way player at naging first-time NBA All-Star starter noong 2022 at naging NBA champion sa taong iyon. Isa si Wiggins sa dahilan ng pagkampiyon ng Golden State. Naisalba ni Wiggins ang Warriors sa pamamagitan ng double-double performance at sa mga negative feedback niya sa T-Wolves na di marunong kumuha ng rebounds ay napatunayan niya ito sa Warriors at siya ang naging most dominant rebounder.
Sa 4 years of doubt sa T-Wolves franchise, naging kampiyon si Andrew Wiggins. The dream come true. At sa loob ng ilang taon sa pag-focus nila sa D'Lo at Towns tandem ay walang magandang resulta sa T-Wolves. Sa 2020 hanggang 2023 season, sunod-sunod ang aberya ng team. Hindi nag-click ang Cat-D'Lo tandem at nagtamo ng multiple injuries sa team, lack of defense at hindi naging contender ang Minnesota sa Towns era. Doon na dumating si Ant-Man. Binago ni Anthony Edwards ang T-Wolves. Naging best player sa team, naging leader at naging face of the franchise. Dahil din sa pagtaas ng offer ni Ant-Man at si Towns ay papunta na sa max contract at isama mo pa si Rudy Gobert, haharap ang T-Wolves sa salary cap issues. Kaya nakapagpasya silang i-trade si Towns for a better team balance. Na-receive ng T-Wolves si Julius Randle at Donte DiVincenzo. After ng trade na yon ay naging elite floor spacing na big man sa NBA history si Towns. At kung franchise player si Cat sa Minnesota, naging second superstar lang siya sa Knicks, pero naging maganda ang setup na yon dahil mas naging epektibo ang laruan ni Towns at naging contender sila sa loob ng 2 season. Isa siya sa mahalagang pyesa at difference maker throughout the playoffs at na-expose niya sa finals ang kahinaan ng future face ng liga na si Victor Wembanyama. Sa halos 9 years na pagkakatenga sa T-Wolves, ngayon ay champion na si Karl Anthony Towns. Nakakagulat isipin na 4 sa dating Minnesota Stars ang naging champion matapos umalis sa T-Wolves. Ngayon, nasa kamay na ni Anthony Edwards ang kinabukasan ng prangkisa. Pinapakita lang nito na hindi kailanman nagkulang ng talento ang Minnesota. Matututo na kaya sila sa nangyari noon? Dahil kung hindi, baka balang araw si Anthony Edwards na naman ang susunod na maging kampiyon sa ibang team. Matututo na ba ang Timberwolves sa kanilang pagkakamali? Mag-comment ka lang at ating pag-usapan. And this is Ballers TV. Thank you for watching.